What if kasama ako ng amo ko papunta ng Greece as a tourist visa? Then plan ko po mag-Spain for good. Need po ba ng consent ng amo ko pagpunta ng Spain? Iaas po ba yun sa airport upon checking? Sa totoo lang, hindi ito advisable na gawin ng mga kababayan natin na isinasama ng kanilang mga amo sa bakasyon pagpunta dito sa Schengen area. Lalo kung mabait ang inyong amo. Nagtiwala sa inyo at madadami kasi ang mga kababayan natin na wala namang plano na gawin ang ganyang bagay. Kasi hindi na magsasama ng Pinay ang mga amo kapag magbabakasyon sila dito. Dahil iisipin ng mga amo na baka tatakas din ang katulong nila. Marami na tayong mga kababayan ang gumawa niyan. Mga kababayan natin na isinama ng amo dito, tulad sa Marbella, Malaga, may ilan dito na sa mismong Madrid, Spain pa. At ang ilan sa kanila ay may mga papel na ngayon. May isa nga akong kakilala na tumakas siya sa amo, tinabol pa siya ng amo nung time na tumatakas siya. About sa pagtakas from Greece, kailangan mo ng lakas ng loob kasi medyo delikado ang gagawin mo. Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Kung mag-plane ka, mag-ingat ka kasi possible na abutan ka ng amo sa airport. Dapat mong pag-aralang mabuti ang gagawin mo. Regarding sa pagdating mo sa airport, hindi ka naman tatanungin doon. Need mo lang ipakita ang iyong plane ticket at ang passport mo. Walang ibang itatanong sa iyo. Bibigyan ka ng boarding pass, then pasok ka na sa loob. Then pagsasakay ka na ng plane, i-check nila ang boarding pass mo at ang passport mo. Ganun lang kasimple. Paalala ko lang na mag-triple ingat ang mga tataka sa amo, lalo kung magbabiyahe pa kayo by plane or by bus. Dapat alam nyo ang mga sasakyan nyo kasi pag mahuli kayo ng amo, malaking problema yan. Hindi na kayo pagkakatiwalaan ng amo at baka pagbalik nyo sa bansa kung saan kayo galing ay pauwi na kayo sa Pinas. Pag-isipan nyo mabuti. Sa totoo lang, hindi yan magandang gawain. Pero kung desidido na kayo, wala naman tayong magagawa. Nakakita kayo ng magandang opportunity at malaking tipid ito kaysa sa mag-apply pa kayo. Lalo kung wala kayong alam na legit na agency na pwede nyong applyan para makapunta kayo dito. At sa laki ng gastos ay matagal bago maipon yon. Naiintindihan ko naman na sa tagal nyong pagtatrabaho sa mga amo, ang ilan ay walang increase sa sahod. Hindi naman lingid sa lahat na mababa lang talaga ang sahod ng mga domestic helpers sa Middle East. Kaya wag natin silang husgahan kung nangangarap din silang kumita ng malaki para sa pamilya nila. Yun nga lang sa hindi tama at patas na paraan. Good luck sa gagawa nito. Pag-aralan at pag-isipang mabuti at samahan ng dasal na i-guide kayo sa gagawin nyo. Paano mag-apply ng direct hire papunta ng Spain? Baka pwede mo akong matulungan, currently working in Hong Kong. Marami tayong mga kababayan na nasa Hong Kong na gustong makapunta dito sa Spain, pero wala na kasi ngayon direct hire as domestic helper papunta dito. Ang pwede nyo na lang gawin para direct to Spain na kayo ay mag-apply kayo ng tourist visa or student visa papunta dito sa Spain. May kamahalan nga lang ang inyong gagastusin. Dahil kailangan nyo may malaking pera sa inyong bank account, lalo na kapag student visa, dahil kakailanganin nyo magbayad ng tuition fee for 1 year. At accommodation nyo pa dito ng at least 6 months. Dapat may budget kayo na pang 1 taon nyo. Pwede naman kayo mag-part-time dito, kaya lang limited hours. Pwede namang higit pa, pero dapat sikretong malipit kasi bawal yun. Dapat ang payment ng part-time nyo ay cash. Ang kagandahan sa student visa, magkakaroon na kayo agad ng resident card na pang student. At after ng 1 year course nyo, pwede na kayo mag-purchase ng working permit basta may amo na pipirma sa inyo. Ang tourist visa naman ang gagawin nyo para mas makatipid kayo. Mag-DIY na lang kayo para wala kayong tao na babayaran sa pag-asikaso ng mga kailangan nyo. Kayo na mismo ang gagawa. Pero wala itong kasiguraduhan na ma-approve kayo sa visa nyo kapag nag-apply kayo ng tourist visa. Kasi once na may makita ang embassy, kahit isa nakaduda-duda, hindi nila i-approve ang inyong mga visa. Kaya ang pag-apply sa Europe ay isang sugal. Kailangan nyo din pag-aralan. Dapat meron kayo mai-provide ng mga tunay na documents na kakailanganin. Pwede kayong mag-inquire sa SC Travel and Tour para sa complete details about sa student visa or tourist visa. Kung may alam naman kayo na agency na may job offer papunta ng Europe, yun ang mas malaki ang chance na ma-approve ang visa nyo kasi working visa yon. May employer kayo doon at may trabaho talaga na nag-aantay sa inyo sa bansang a-applyan nyo. Pwede nyo rin itry ang agency na ito na nakabase sa Qatar. Sabi ng may-ari, nag-a-assist sila kahit wala sa Qatar. Nawa makatulong.